Are you a member of the Roman Catholic Church? Are you intrigued or challenged by clever questions and malicious accusations from the enemies of the Church? Bakit hindi Bakit nag-aasawa na yung mga tayo, pari? no, ang mga Bakit po ba Katoliko? tayo mga Katoliko gumagamit ng Bakit po ba gumagamit ang mga pari ng Bakit incense? po may pista prosesyon ang mga Bakit Katoliko? ba paulit-ulit magdasal ang mga Katoliko? All your questions will now be answered and all your doubts cleared, featuring the two prominent Roman Catholic apologists of the Philippines, Attorney Maruel Liasos of the Order of Preachers and Reverend Father Abe P. Arganiosa, in a dynamic tandem to explain and defend the faith and to guide us all to know the truth. Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Know the Truth. Sa ngalan po ni Father Abe Arganiosa, ako po si Attorney Maruel Liasos. Ito po ay isang napaka-espesyal na handog. Ito po ay isang special edition para sa Pope Visit 2015. Paunawa po sa lahat ng mga tagapanood ng palatuntunang ito na napaka-interesante ang ating talakayan sa araw na ito. Ngunit pinapakiusap po namin sa lahat ng mamagulang na patnubayan ang panonood ng mga bata. Makakasama po natin sa special na pagtatanghal na ito ang ating natatanging panauhin sa katauhan ni Brother John Zulueta, ang Executive Director of Bagong Pag-asa. Magandang araw sa iyo, Brother John. Magandang araw sa iyo, Brother Mars, at magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Know the Truth. Alam po ninyo, si Brother John ho ay isang evangelical Christian at kami po ay natutuwa sapagkat kasama namin siya sa palatuntunang ito. Sapagkat Brother John, napakaganda ng ating tema, no, at malalaman niya ng ating mga tagapanood. Bago ang lahat, ano itong Bagong Pag-asa na kung saan ikaw ang Executive Director? Brother Mars, ang Bagong Pag-asa ay isang organization na tumutulong sa mga tao na may unwanted same-sex attraction. So, kumbaga, yung mga gusto nilang i-deal yung kanilang struggle sa kanilang identity bilang isang lalaki o isang babae, sila yung lumalapit sa amin at tinutulungan namin sila na kanilang ma-redeem yung tinatawag nating true identity in Christ. Ibig sabihin, Brother John, itong Bagong Pag-asa ay tumutulong na harapin at kabakahin ng mga taong hindi nila gusto na nagkakaroon sila ng pagnanasa o pagkagusto sa kaparehas ang kasarian. Tama. At kayo ay tumutulong sa anong pamamaraan? Sa pagbibigay ng support group o kaya counseling, at of course yung pag-educate din sa community at kahit na sa kanilang mga mahal sa buhay, kapamilya, mga kaibigan, kasama, kung paano din sila matulungan at paano makipag-deal sa mga tao na mayroong unwanted same-sex attraction. Kung paano makitungo, ika nga. Brother John, if I'm not mistaken, itong Bagong Pag-asa ay isang ecumenical group, no? Hindi ito talaga masasabi natin na para sa mga evangelicals lamang o mga protestante. Pwede rin ito sa mga Katoliko. Can you tell us something about this ecumenical group? Tama. Unang-una, ang organisasyon na ito ay nabuo or itinatag ng isang misyonaryo na ang pangalan ay si Frank at Anita Worden. Mga Amerikano sila na pinadala dito sa Pilipinas. Si Frank mismo ay galing din sa homosexual background na tinatawag natin. At doon nga sa kanyang paglalakbay at pagsuko sa Panginoon, nakita niya na pwede palang magkaroon ng pagbabago ang isang taong may same-sex attraction issue. At dahil nga doon ay naitatag niya ang organisasyon na ito. Isa po sa mga dapat muna nating liwanagin, ano bang ibig sabihin ng homosexualidad o yung pagkakaroon ng same-sex attraction? Paano po ba natin ito inuunawa? Ano ang kahulugan ng homosexuality? Ang isang homosexual ay isang tao na nagkakaroon ng tinatawag nating attraction sa kanyang kapwa lalaki o kaya kung babae sa kanyang kapwa babae, na ito ay nagiging romantic, nagiging erotic, at nagiging
sexual. Hindi lang to yung ordinaryong attraction, kundi dapat ay nabibilang siya sa kategoryang ito. Sexual, romantic, o kaya erotic. So, ibig sabihin, ang taong ito ay may pagkakagusto sa kanyang kapwa. Kung siya ay lalaki, kapwa lalaki. Kung siya ay babae, sa kanyang kapwa babae. At kung mamarapatin po ni Brother John, babasahin ko ang definition ng homosexuality galing sa Catechism of the Catholic Church. At ang sabi dito sa paragraph 2357, homosexuality refers to relations between men or between women who experience an exclusive or predominant sexual attraction toward persons of the same sex. So parehas lamang po ang pagkakaunawa natin, gaya ng sinabi ni Brother John, at doon po sa sinasabi ng katisismo ng Simbahang Katoliko. Dumako tayo sa karanasan ng ating mga kapatid, no, na may same-sex attraction. Meron ba tayong nararamdaman na discrimination una sa lahat sa lipunan? At kung ano-ano ang mga ito? Madalas kasi yung diskriminasyon, meron tayong tinatawag na self-discrimination. At yung isang tao, nararamdaman din niya yung self-discrimination pag ang tingin niya sa sarili niya ay kaiba siya sa lipunan, sa nakakarami. Dahil din doon, alam din natin na nagre-respond din ang ating lipunan. Na, kumbaga, pag nakakakita din siya ng isang bagay o isang tao na kaiba sa kanya, nagkakaroon din ng diskriminasyon. Pero sa issue ng homosexuality, makikita natin yung dalawang aspeto ng diskriminasyon ay nandoon. Kasi lalo na ngayon sa ating lipunan, napapansin din naman natin na napapakinggan natin ang mga homosexual na naglaladlad sa publiko at wala namang nambabato sa kanila. Tapos nakikita din naman natin na nakakapagtrabaho sila ng maayos. Kumbaga, kung isa kang parlorista, tanggap din naman ng lipunan ang estado mo bilang isang parlorista. Kung bakla ka man, ay hindi ka naman nawawalan ng hanap buhay. Kaya, kumbaga, merong ganong pagtanggap, hindi naman talaga total na nire-reject or dinidiscriminate. Pero sa loob naman ng simbahan, pag sinabi ko pong simbahan, mga minamahal, hindi lamang po ito sa loob ng simbahang Katolika, kundi sa iba't ibang klase ng simbahan o denominasyon. Masasabi mo ba, Brother John, na meron ding discrimination ng simbahan sa mga taong may homosexual na orientasyon? Sa balagay ko, Brother Mar, sa panahon na to kasi, maraming simbahan ang hindi naintindihan kung ano ang homosexual at homosexuality. At dahil sa hindi nila pagkakaintindi, natural, nahihirapan sila kung paano sila makikitungo sa mga homosexual. Kaya, kumbaga, may pag-aagam-agam sa pakikitungo at pakikisalamuha. Pero, kumbaga, parang mamaliitin ang isang homosexual, hindi naman masyadong ganoon. Pero alam din natin na hindi din lahat ay ganoon. Meron talaga yung parang sa simbahan namin walang bakla o tomboy dito dahil ang isang bakla o tomboy ay pupunta sa impyerno. Meron din naman talagang mga ultra-conservative nating tinatawag. Kung kaya't importante talaga na magkaroon ng edukasyon, hindi lang ang komunidad, kundi pati ang simbahan tungkol sa homosexualidad. At dito na magkakaroon ng tinatawag na pastoral programs for the care of persons with homosexual tendencies or homosexual persons. Dapat talaga malalim yung pagkakaunawa sa pinag-ugatan ng isyong ito. I hope you don't mind, Brother John, kung tatanungin ko sa iyo, bagamat hindi ka Katoliko, siguro napanood mo yung pahayag ni Pope Francis at ito nga ay nakakalungkot man na misinterpret ng mainstream media na sinabi niya na, who am I to judge, referring to homosexuals?
Anong masasabi mo dito? Ang tingin ko dyan, kasi nakita ko din yan sa TV and other maps, na kumbaga hindi naman talaga lumihis ang Santo Papa sa doktrina ng simbahan. Yung sinabi niya na, who am I to judge? Kundi sinasabi lang niya na kung sino man, kahit homosexual ka, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, ay hindi kita Hahadlangan. Huhusgahan. Kaya importante talaga yung pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. At pag sinuko natin ang ating buhay, natural, susunod tayo sa batas ng Panginoon at kung ano ang sinasabi ng Biblia. At ang sinasabi ng Biblia na kung meron kang ganyang na struggle, is that mabuhay ka ng chaste. Totoo Mabuhay yan. ka ng pure. At yung sinasabi po mga minamahal ni Pope Francis ay hindi naman kaiba sa itinuturo ng Catechism of the Catholic Church. At ito po babasahin ko sa paragraph 2359 ng Catechism of the Catholic Church na kung saan ganito po ang sinasaad. Homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection. Ang sinasabi natin dito, Brother Jan, kahit na homosexual ka man, tinatawag ka sa buhay na malinis. Tama. Sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Tama. Kasi, Brother Mars, ang pagiging homosexual naman, hindi mo kasalanan na nagkaroon ka ng ganyan. Pero kasalanan kung ano yung gagawin mo doon sa homosexual desire. At yun nga, malinaw sa Biblia na homosexual ka o heterosexual ka, dapat maging chaste tayo sa ating pamumuhay hanggat hindi ka pa ikinakasal. That's so true. At yun naman talaga ang aral ng salita ng Diyos. Kahit ano man yung denominasyon mo, basta Kristiyano ka, tayo ay naniniwala na yung pakikipagtalik ay para lamang doon sa mga taong kasal. At yung temptation ay para sa lahat nararanasan yan. Heterosexual man o homosexual, mayroong temptation, mayroong struggle. Pero ang mahalaga, hindi ka nagpatiano doon sa temptation at humanong ka sa kasalanan. Tama. Kaya nga, ang kinokondem sa Biblia, hindi yung homosexual, kundi yung homosexual behavior na tinatawag. Sapagkat ang Panginoon, He loves everyone. Totoo naman yon. Ang dapat malinaw sa atin na hindi natin kinokondina yung tao. We love the person, but it's the sin that we hate. And everyone is called to reject sin and commit yourself to the Lord. Yan nga yung tinatawag na love the sinner, but hate the sin. And help the sinner to come to repentance. Amen. Related to that, Brother John, gusto ko lang matanong at para sa kabatiran din ng lahat kung anong kasagutan mo dito, hadlang ba ang pagiging homosexual sa pagiging isang Kristiyano? Palagay ko hindi. Kasi lahat tayo merong pagsubok sa buhay. Si Paul nga meron siyang tinatawag na thorn in the flesh. Amen. At maaring sa isang homosexual, ito yung kanyang thorn sa kanyang pagkatao. Pero sinasabi din doon na yung grace ng Panginoon ay sapat sa pang-araw-araw para ma-overcome natin kung ano man ang mga thorns natin sa buhay. And in fact, masasabi ko na katulad sa aking buhay, yung pinagdaanan ko tungkol sa same-sex attraction na yan, ay nandoon yung grace ng Panginoon. Kaya kumbaga hindi na kwento, hindi ko na ito kwento dahil dati akong homosexual o dahil hanggang sa ngayon meron akong temptation na ganyan. Kundi ito ay isa ng kwento na ito ang ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Bagamat meron akong ganitong struggle na tinatawag.
At doon nga nakikita natin ang lakas ng biyaya ng Panginoon sa ating kahinaan. Because at the end of the day, it is really God's grace that is at work in us. No? If we only allow the Lord to take control. Brother John, pupunta tayo doon sa medyo malalim-lalim na issue ngayon ng lipunan. Ano? At pasintabi naman, sana wag naman ho kayong masaktan. Ito po'y palatuntunan ng Know the Truth. Pinagbibigay alam lamang po namin ang katotohanan. Doon sa issue ngayon ng mga isinusulong ng mga lobby groups, lalo na ng LGBT community na tinatawag, doon sa same-sex union or domestic partnership ang tawag nila. Dati nga ang tawag pa same-sex marriage. Ano naman ang stand ng isang Brother Jan Zulueta ng Bagong Pag-asa dito sa mamungkahi ito ng mangilan-ngilan? Ang same-sex marriage ay talagang taliwas sa salita ng Panginoon. Kinakailangan kasi nating tingnan ang ating buhay ayon sa disenyo ng Panginoon. Ang kanyang disenyo ay lumikha siya ng isang babae at isang lalaki. At ang sexes na to ay magko-complement sa isa't isa. Kaya, kung magkakaroon ng same-sex union, hindi na to complementary. At hindi na rin to naaayon sa disenyo ng Panginoon. Alalahanin natin na ang kasal ay para sa babae at lalaki lamang. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. At ito'y napakalinaw naman, hindi lamang ito utos ng Biblia, hindi lamang ito bahagi ng Ebanghelyo ng Kristiyano, kundi bahagi din ito ng batas ng kalikasan, Brother Jan. As a lawyer, meron kaming pinapaniwalaan na natural law. Natingnan ho natin lahat ng system ng ating katawan buo. Yung ating nervous system, yung ating digestive system, isa lamang ang kulang. Dahil yung bumubuo nun nandun sa isang tao, and that is the reproductive system. Yung isang lalaki, ang reproductive system niya hindi buo, dahil yun ay pupunuan ng reproductive system ng isang babae para nagko-complement, makabuo ng panibagong buhay. Kasi po mayroon tayong tinatawag na nuptial character sa ating human sexuality. All of this is geared towards procreation, makalika ng bagong buhay at bumuo ng isang pamilya na kahit kailan pagbalik-balik na rin man ang mundo ay hindi mangyayari sa pagsasama ng parehas ang kasarian. Tama, brother. I will play the role of a devil's advocate here, Brother Jan. Kasi sasabihin naman ng iba, yung kung hindi papayagan ng simbahan. Pag sinabi kong simbahan, hindi lamang katolikong simbahan. Kasi si Brother Jan ay member ng Christ Commission Fellowship. Pag sinabi daw na tinututulan ito ng simbahan o ng mga denominasyon, kagaya ng ating kinabibilangan, ito daw ay patunay na hindi patas, ang sabi nila, ng pagtrato ng simbahan sa mga miyembro ng LGBT community. Ano ang masasabi mo dito? Gaya ng meron tayong tinatawag na moral law, kung saan lahat tayo ay dapat magpa-under the moral law or submit to moral law. Importante din na isubmit natin ang ating sarili sa batas ng Panginoon. At kung titingnan din nga, susumahin din nga natin ang moral law, galing din yan sa Diyos. It's something divine as well. Kasi ang tao, kung sa sarili lang niya ang kanyang susundin, ay kaya niyang burahin yung konsepto ng kanyang ethics. That's so true. Pero kung i-recognize niya na nilikha siya ng Diyos, ay makikita niya sa kanyang konsensya na nandoon ang batas ng Panginoon sa kanyang puso. Gusto po nating makita dito, mga minamahal, na yung ginagawa ng simbahan, hindi ito sinasabi na hindi patas ang kanyang pagkiling sa mga grupo ng LGBT dahil siya ay kumukondina at tumututol sa same-sex union. Ito ay paninindigan lamang sa katotohanan sa Ebanghelyo at kung ano talaga ang tama at nararapat. Dahil hindi naman pwede nating hayaan na lamang sa mga bagay na makakasama sa ating lahat at sa lipunang ating kinagagalawan. Meron pong limitasyon ang kalayaan, lalo na kung ang kalayaan na yan ay magagamit sa ikasisira nating mga sarili. Ang mga batas ay para proteksyonan tayo.
At ganun din po ang ating moral law, ganun din po ang standard ng scriptures. It's for our protection. Kaya importante po na magpasakop tayo nito. Dahil kung hindi, ikakasira yon ng ating buhay at ikakasira din ng ating lipunan. At yun nga, kung hahayaan natin ang homosexuality na mag-promulgate sa ating society, ay magdudulot yon ng hindi maganda sa ating buhay at sa ating lipunan. At sasabihin naman nila, Brother Jan, nag-iibigan eh. Ang importante dito, may pagmamahala ng bawat isa. Ano naman ang sagot mo sa mga ganyang pangangatwiran? Yun nga, madalas na ginagamit yung love para i-justify yung homosexual relationship. Pero sa isang halimbawa na lang, kung sakaling ikaw ay heterosexual, ikaw ay kasal na, tapos meron kang nakilala na in love ka sa isa na namang babae kung ikaw ay lalaki. Yun bang pagmamahal na yun, kaya ba niyang i-justify ang pakikiapid mo dito sa babaeng nagugustuhan mo bukod sa asawa mo? Hindi, di ba? So ganun din, ang pagmamahal sa kapwa lalaki in a romantic, erotic, or sexual na pamamaraan, hindi niya pwedeng i-justify ang behavior na yon. Hindi rin pwedeng gamitin ng isang mas nakakatanda ang rason na iniibig niya yung isang minor de edad. Kaya dapat siya magkaroon ng romantic at sexual na pakikipagrelasyon. Kaya po naaabuso, no, ang pag-ibig. At ang pag-ibig ay hindi ginagawa at hindi po ito ginagamit sa ikakawasak ng taong minamahal mo. Kaya nga po, alam natin that God is love, pero yung pagmamahal na yun ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Lumalabas dito na patas lang ho talaga ang ebanghelyo at ang katuruan ng simbahan. No? Walang kinikilingan, heterosexual ka man o homosexual ka man, may asawa ka man o wala, ang batas ng Diyos ay iisa at ang batas ng Diyos ay para sa lahat. Nakakalungkot kung sasabihin ng isang sektor na dahil kami nag-iibigan, i-exempt nyo kami. So parang nangyayari, yung humihingi ng pagkakapantay, sila naman ang nagwawasa ng pagkakapantay. So that's very ironic, mga kapatid. Brother John, ibibigay ko sa yung pagkakataon na sabihin mo sa amin kung ano yung pwedeng maitulong ng bagong pag-asa sa mga minamahal nating kapatid na may same-sex attraction at kung paano sila matutulungan ng iyong organisasyon. Maraming salamat, Brother Mars. Ang bagong pag-asa po ay nandito para tumulong sa mga taong may struggle sa kanilang sexual identity. At pwede po ninyo kaming makontak sa numbers na 886-4441 or 0927-578-8373. 0927-578-8373. Nagbibigay po kami ng counseling, nagbibigay po kami ng support group, kahit po sa mga magulang o kaya mga kapatid na kayo po yung naapektuhan dahil sa homosexuality ng inyong mahal sa buhay at hindi ninyo maintindihan kung paano ninyo tutulungan ang inyong mahal sa buhay, pwede rin po ninyo kaming i-contact. Ang opisina po namin ay nasa Makati at pwede po kayong tumawag sa telepono para sa for appointment or for phone counseling. Yan po mga minamahal ang bagong pag-asa na kung saan si Brother John Zulueta ang Executive Director. Alamin po natin na mayroong mga tao at grupo na tutulong sa ating mga suliranin. Lagi din natin iisipin na lahat ng tao ay tinatawag sa landas ng kalinisan at pagkadalisay sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo na kung saan sa Panginoon lamang tayo magkakaroon ng bagong pag-asa. Ito po si Attorney Marwil Llaso sa pangalan po ni Father Abe Arganyosa na nagsasabing alamin natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.